Sa taong 2077 sa Estados Unidos, ibinalita ng newscaster sa TV at radyo na nawawala ang presidente at hindi magtatagal ay babagsak ang mga nuclear bomb. Gayunpaman, sa party, iminungkahi ng host na patayin ang lahat ng gadget at hiniling sa mga tao na magsaya. Sa hardin, nililibang ni Cooper ang mga bata sa pagganap ng cowboy. Pagkatapos ng palabas, nasindak si Cooper nang makita ang bomba na bumagsak sa lungsod na nagdulot ng napakalaking pagsabog, na tila magwawakas na ang mundo. Hindi nagtagal ay tumama ang shockwave sa bahay at nabasag ang mga bintana, kaya nataranta ang lahat at nagsimulang tumakbo. Ang host ay nagtago sa bunker at sinuntok ang mga taong sumubok na pumasok sa loob habang ang iba ay umalis sakay ng sasakyan. Si Cooper ay tumakas sakay ng kabayo kasama ang anak na babae habang makikita sa malayo ang mas maraming pagsabog. Pagkalipas ng maraming taon, ang mga maswerteng tao ay nakatira sa mga bunker sa ilalim ng lupa na kilala bilang vault dahil ang ibabaw ay masyadong mapanganib. Nakatira si Lucy sa Vault 33 at may mahusay na kasanayan na ginagamit niya para tulungan ang komunidad tulad ng pipe fitting, kaalaman sa agham, pagtuturo, gymnastic, at fencing. Isang araw humingi siya ng pahintulot sa konseho na lumahok sa triennial trade sa Vault 32, isang kaganapan na magpapahintulot sa kanya na magkaroon ng asawa, at inaprobahan ng konseho ang kanyang kahilingan. Tinulungan si Lucy ng kanyang pamilya na magpaganda para sa okasyon at naghanda ng maliit na salo-salo para sa pagdiriwang. Pagkatapos ay inihatid siya sa entrance ng Vault 32 kung saan nakilala niya ang magiging asawang si Monty, na medyo mahiyain at asiwa. Sumama si Monty sa Vault 33 at pagkatapos ng seremonya para gawing opisyal ang kasal, nag-enjoy ang pamilya sa party. Habang abala ang lahat, pumunta sina Monty at Lucy sa kanilang silid at agad na nag-intimate. Samantala, binisita ng kapatid ni Lucy na si Norman ang Vault 32 at laking gulat niya nang makita ang tuyot na taniman. Pumasok siya sa pinakamalapit na bahay at napansin niyang magulo ito na parang may nanghimasok. Nang pumunta siya sa silid sa likod, natuklasan niyang pinaslang ang pinuno ng vault na ito, na tinatawag nilang overseer. Biglang nakarinig si Lucy ng ingay at sigawan sa di kalayuan. Hindi nagtagal ay nakarinig din siya ng putok ng baril, kaya kinuha niya ang kanyang computer brace na kilala bilang Pip-Boy para i-scan si Monty. Lumalabas na siya ay mula sa ibabaw, ibig sabihin siya at ang pamilya nito ay mga tulisan na nakapuslit sa vault. Matapos salakayin ang Vault 32, nagpanggap silang mga taga roon para makapasok sa Vault 33. Inatake ni Monty si Lucy at naganap ang laban, at nagawang ihagis ni Monty si Lucy patungo sa oven bago kumuha ng kutsilyo. Hindi nagtagal ay nakabawi si Lucy at umatake upang kunin ang kutsilyo mula sa kanya, ngunit mabilis siyang natalo ni Monty at nasaksak siya. Sa sandaling iyon ay tumunog ang alarma at nag-ambala si Monty, kaya ginamit ni Lucy ang pagkakataong patumbahin siya gamit ang blender. Pagkatapos, nag-inject si Lucy at umalis sa silid, ngunit natuklasan niya na napatay ang karamihan sa mga mahal niya sa buhay at ang kanilang vault ay pinagnakawan din. Kumuha siya ng armas at lumabas, pinapatay ang sinumang kalaban na makita. Ang kaninang party ay naging digmaan habang ang mga mamamayan ay nakikipaglaban sa mga tulisan at bawat segundo ay mas dumarami ang namamatay sa magkabilang panig. Ang isa sa mga tulisan ay naipit sa pinto at nadurog. Maingat na gumagalaw si Lucy, binabaril ang mga tulisan kapag may pagkakataon. Muntik na ring mapatay si Norman, ngunit naunahan barilin ni Lucy ang umaatake pagkatapos ay pinagtago niya si Norman. Sa sandaling iyon ay nahanap siya ni Monty at sinubukang patayin siya, ngunit pinatumba siya ng tatay ni Lucy na si Hank mula sa likuran at pagkatapos ay patuloy siyang hinampas bago siya nilunod sa barrel ng pipino. Pagkatapos ay tumakbo sina Hank at Lucy sa pasilyo na nag-uugnay sa mga vault at nakitang may hawak na ilang bihag ang mga tulisan. Pinapili si Hank ng pinuno ng tulisan na si Moldaver sa pagitan ni Lucy at ng mga bihag, kaya pinili ni Hank si Lucy. Ikinulong niya si Lucy sa aparador at pinatumba siya ng mga tulisan gamit ang tranquilizer. Sinabi ni Moldaver kay Lucy na kamukha niya ang kanyang ina bago umalis kasama si Hank at ang iba pang mga tulisan patungo sa ibabaw. Sa kanilang paglabas, sinabihan nila ang mga bihag na tumakbo bago nag-activate ng bomba. Pagkatapos, ang mga nakaligtas ay nagsimulang maglinis at ang mga katawan ay dinala para sa composting, isang proseso na ginagawang lupa ang katawan. Gumamit si Lucy ng stapler sa kanyang sugat at pagkatapos ay sumama sa assembly upang humingi ng search party para mahanap ang kanyang ama. Gayunpaman,
Tumanggi ang lahat dahil masyadong mapanganib ang ibabaw. Nang mapansin na hindi si Zuko ang kanyang kapatid, kinumbinsi ni Norman ang gatekeeper na si Chet na buksan ang pinto ng palihim. Gustong sumama ni Chet kay Lucy, ngunit pinatulog niya ito at nagpaalam kay Norman bago tuluyang lumabas. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang labas, kaya nagulat siya sa matinding sikat ng araw, ang itsura ng dating lungsod, mga bangkay sa lahat ng dako, at ang malawak na karagatan. Sa ibang lugar sa ibabaw, si Max ay nagsasanay kasama ang Brotherhood of Steel, isang organisasyon na ang layunin ay mapanatili ang advanced na teknolohiya at isaayos ang paggamit nito dahil hindi sila naniniwala na maipagkakatiwala ito sa sangkatauhan. Pinaunlad nila ang teknolohiya upang maiwasan ang panibagong apocalypse. Si Max ay madalas na ginugulo ng ibang kadete, na gustong binubugbog siya para sa kasiyahan. Sa klase, sinaktan din siya ng guro nang hindi niya magawang sagutin ang tanong. Isang hapon, lumapag sa training ground ang ilang sasakyang panghimpapawid at nakita ng mga estudyante ang mga kabalyero na nakasuot ng T-60 power armor, na nagbigay sa kanila ng pag-asa na maging ganoon din sila balang araw. Makalipas ang ilang sandali nang magpahinga ang mga kabalyero, si Max at ang matalik na kaibigan na si Dane ay lumabas upang tingnan ng malapitan ang armor at naalala ni Max ang araw na nakakita siya ng kabalyero noong bata pa siya, na naging inspirasyon niya na sumali sa Brotherhood. Maya-maya, nalaman ni Max na napili ang ilan sa mga kadete para maging squire, ibig sabihin ay magiging assistant ng kabalyero bago maging ganap na kabalyero. Kasama rito si Dane, kaya nalungkot si Max na aalis ang nag-iisang kaibigan. Kinaumagahan, sumigaw sa sakit si Dane nang isuot niya ang bota dahil may naghulog ng talim sa loob, tila may sumabotahe sa pagkakataon na umalis. Iniisip ng pinuno na si Max ang gumawa nito, kaya agad nila siyang dinala para sa interogasyon. Si Max ay nanumpa na hindi niya ginawa ito at siya ay tapat sa Brotherhood, handang gawin ang anumang kinakailangan upang makatulong kahit na ikamatay pa niya. Nagtataka, nakuha niya ang posisyon ni Dane dahil sa matapat na pananalita. Pagkatapos, dumalo si Max sa seremonya para sa initiation. Pinainit ng kabalyero ang metal na kamay at hinawakan ang likod ni Max, na nag-iwan ng marka ng Brotherhood. Pagkatapos ay sumali siya sa talumpati sa mission, kailangan nilang hanapin ang isang wanted na tao na nakatakas sa Enclave, isang paramilitary organization na itinuturing bilang direktang pagpapatuloy ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ang grupo ay binigyan ng larawan ng lalaki kasama ang aso nito habang ipinapaalam sa kanila na nagnakaw siya ng napakadelikadong bagay na dapat mabawi upang maiwasan ang trahedya. Si Max ay itinalaga sa kabalyero at umalis sakay ng sasakyang panghimpapawid, nasa sabik na magsimula. Sa ibang lugar, isang grupo ng bounty hunters ang lumapit sa kuta at pinatay ang bantay sa labas. Pumunta sila sa sementeryo dahil hinahanap nila ang isang kilalang bounty hunter na binihag ng ilang taon. Tila ang hunter na ito ay nananatiling buhay na nakalibing at minsan sa isang taon ay hinuhukay ito ng pinuno ng kuta, pinuputol ang piraso ng katawan, at muling inililibing. Habang tumitingin sila sa paligid, nakakita sila ng libingan na may nakakabit na pares ng IV fluid at ang mga tubo nito ay nakakonekta sa ibaba. Napagtanto ng mga bounty hunters na ang taong ito ay isang ghoul, ang pangalan na ibinigay sa mga mutated na tao. Pagkatapos ay hinukay ng grupo ang kabaong at inilagay ang manok sa harap nito bilang pagsubok upang suriin kung ang ghoul ay galit o hindi. Nang buksan nila ang kabaong, lumabas ang ghoul na walang iba kundi si Cooper. Natutuwang dinampot nito ang manok at iminungkahi ng grupo na magtulungan sila para makakuha ng malaking gantimpala, kailangan nilang hulihin ang parehong tao na tinutugis ng Brotherhood. Alam nilang pupunta ang lalaki sa California upang hanapin si Moldaver, binanggit na dating taga roon si Cooper. Gayunpaman, nagalit si Cooper sa pagbanggit sa kanyang nakaraan at agad na umatake, pinatay ang dalawa sa mga hunter at nasugatan ang pangatlo, na itinapon niya sa kanyang libingan bago umalis. Pagkatapos, sa isang flashback ay ipinakita na sa Enclave, si Dr. Wilzig ay tumutulong sa dog breeding program. Hindi niya sinasang-ayunan ang kaugalian ng Enclave na pagsusunog ng mga bagong silang na tuta na mas mababa sa 10 gramo ang bigat, kaya dinaya niya ang record upang mailigtas ang buhay ng kulang sa timbang na tuta. Ang asong ito ay binigyan ng pangalan bilang CX-404 at sa paglipas ng mga taon, sinanay siya ni Wilzig na maging mabuti, tapat na alagang hayop, na lagi niyang kasama habang siya ay nag-eeksperimento ng palihim. Lumikha siya ng maliit na pumipintig na asul na butil na itinurok niya sa kanyang leeg.
Isang araw, nahuli siya ng katrabaho at nagbantang isusumbong siya, kaya nanlaban si Wilzeg upang pigilan siya. Tumalon si CX-404 at inatake ang lalaki, pinatay siya para protektahan ang amo. Pagkatapos, si Wilzeg at CX-404 ay tumakas sa pasilidad habang iniiwasan ang putok ng baril mula sa tore, at ngayon sila ang mga wanted na kriminal na tinutugis ng Brotherhood. Bumalik kay Lucy, gumagala siya sa mga guho at nabigla siya nang matagpuan ang mga labi ng isang pamilya na gumamit ng lason upang wakasan ang sarili, tila naisip nila na mas mabuti iyon kaysa mabuhay sa apocalypse. Nang gabing iyon ay natulog siya sa tabi ng siga, ngunit bigla na lang siyang nagising sa ungol ni CX-404. Habang inaatake ng aso ang mutated na ipis na nagtatago sa malapit, lumingon si Lucy at nakitang nakatitig si Wilzeg sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano naging mas malaki at mas mapaminsala ang mga radroaches nang sila ay mag-evolve mula sa mga normal na ipis. Pinayuhan ni Wilzeg si Lucy na umuwi dahil masyadong mapanganib ang wasteland, ngunit tumanggi si Lucy na umalis nang wala ang kanyang ama. Disappointed, sinabi ni Wilzeg na ang hangaring niya ay magbabago kapag minalas siya at ginawa siyang ibang hayop, at umalis kasama ang CX-404. Sa umaga, huminto si Wilzeg at CX-404 upang magpahinga sa pamamagitan ng mga itinapon na barrel. Pumasok si CX-404 sa kuweba at dumating na may dalang kamay ng tao sa bibig, at napagtanto ni Wilzeg na may mapanganib na halimaw sa malapit. Samantala, sinubukan ni Max na makipagkaibigan sa kabalyero na si Titus, ngunit hindi siya pinansin. Sa kalaunan, nainip si Titus at hiniling sa piloto na ibaba sila ng mas maaga, walang pakialam sa nakatalagang lugar. Kinuha ni Titus si Max at tumalon sila palabas ng sasakyang panghimpapawid upang magsimulang gumala sa kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang lugar na may kuweba at nakakita ng ebidensya na naroon si Wilzeg. Nagpasya silang pumasok sa kuweba at habang tumitingin sa paligid, inatake sila ng mutated bear na kilala bilang Yaoguai. Agad na nasira ang sandata ni Titus kaya sinubukan niyang suntukin ito, ngunit walang epekto kaya tumakas siya sa takot. Sinundan siya ni Yaoguai at mabilis siyang itinumba bago sinimulan ang pagsira sa armor. Humingi ng tulong si Titus kaya lumabas si Max at binaril sa ulo si Yaoguai. Pagkatapos ay tinanggal ni Max ang helmet at binuksan ang bag para maghanap ng gamot. Sinisi ni Titus si Max sa nangyari. Ininsulto siya habang sinasabi ang mga bagay na ginagawa nila sa mga squire na nabigo sa kanilang trabaho. Naiinis sa kaduwagan ng kabalyero, nagpasya si Max na huwag bigyan ng gamot si Titus, sinabing hindi siya karapat-dapat na maging kabalyero. Sa sandaling namatay si Titus, kinuha ni Max ang armor at sinubukan ang lakas nito, ibinagsak ang ilang mga guho sa proseso. Sa malapit, napansin niya ang kolektor ng manok na binubugbog ang tindero, kaya't hinila niya ang buhok nito at hinayaan ang tindero. Gayunpaman, isiniwalat ng kolektor ng manok na binugbog niya ang tindero dahil sa pangmamalestya sa kanyang mga manok. Nang itaas ni Max ang kanyang kamay sa kahihiyan, natuklasan niyang may jet sa braso ang suot na armor. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakarating si Lucy sa Philly Marketplace, ngunit walang sumagot sa kanya nang magtanong siya tungkol sa ama. Bigla siyang nakakita ng Voltex sa tindahan at pumasok sa loob para tanungin ang clerk kung saan niya ito nakuha, ngunit natakot ang clerk nang banggitin ni Lucy si Moldaver at pinaalis siya. Sa kanyang paglabas, nakasalubong ni Lucy si Wilzeg, at alam na alam niyang siya ay mula sa Vault 33, at sinimulang pangalanan ang lahat ng alam niya tungkol dito at muli siyang sinabihan na umuwi. Bago makapagtanong si Lucy kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon, dumating si Cooper, walang pakialam sa batas na ipinagbabawal sa Philly ang mga ghoul. Lumabas din ang clerk at ipinaliwanag na binayaran siya para ihatid si Wilzeg palabas ng Philly, kaya binaril siya ni Cooper at nawalan siya ng paa. Nagmamadaling nagtago ang lahat at ibinalita ng clerk na magbabayad siya ng 1,000 takip ng bote sa sinumang makapatay kay Cooper. Naganap ang putukan habang nagpapaputok ang mga taga roon, determinadong patayin si Cooper para sa gantimpala. Gayunpaman, dahil isa siyang ghoul, hindi gaanong naapektuhan si Cooper at madaling pinatay ang mga kaaway. Ginamit ni Lucy ang distraction para lumabas sa shop at hanapin ang pangalan ni Moldaver sa log ng clerk. Nakahanap din siya ng baril sa dingding at kinuha ito para sa sarili. Sa labas, itinumba ni Cooper ang clerk, ngunit nang subukan niyang hulihin si Wilzeg, tinalunan siya ni CX-404, kaya sinaksak siya ni Cooper.
Pagkatapos ay lumabas si Lucy at binaril si Cooper ng tranquilizer, na walang epekto sa kanya. Sinubukan ni Cooper na bumaril pabalik, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Max at itinulak siya palayo. Sinabi niya kay Lucy na mahalaga si Wilczek, at hiniling sa kanya na protektahan siya habang siya ay nakikipaglaban. Si Lucy at ang clerk ay nagmamadaling inakay si Wilczek sa tindahan habang hinarap ni Max si Cooper, na nagdulot ng kaguluhan sa bayan habang iniisip ni Max kung paano gagamitin ang mga sandata ng armor. Sa tindahan, gumamit ang clerk ng makina para putulin ang binti ni Wilczek at binigyan siya ng metal na prosthetic. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lucy na si Wilczek ay dapat dalhin kay Moldaver, kaya pumayag si Lucy na samahan siya, umaasang dadalhin siya nito sa kanyang ama. Habang tumatakas ang dalawa, patuloy na naglalaban sina Cooper at Max sa mga lansangan. Sa kasamaang palad, nahihirapan pa rin si Max sa pagkontrol sa armor at pinutol ni Cooper ang cable sa likod na nagpapalutang kay Max. Pagkatapos ay hinawakan siya ni Cooper gamit ang lubid at pinalipad siya, kaya lumipad si Max sa kalangitan hanggang sa bumagsak siya ilang milya ang layo mula doon. Pagkatapos, pinagaling ni Cooper si CX-404 at sinimulang sundan siya habang hinahanap nito ang kanyang amo. Pagkalipas ng ilang oras, hiniling ni Wilczek kay Lucy na huminto upang magpahinga, ngunit bigla na lamang niyang sinabi na siya ay magpapakamatay gamit ang lason. Bago siya mamatay, sinabihan niya si Lucy na dalhin ang kanyang ulo kay Moldaver at baguhin ang hinaharap. Nang wala ng ibang pagpipilian, iwinaksi ni Lucy ang kanyang pandidiri at sinimulan ang pagputol. Sa kalaunan, narating ni Cooper at CX-404 ang lugar na ito, ngunit ang tanging natira ay ang walang ulo na katawan ni Wilczek. Pagkatapos uminom ng gamot, siya at ang aso ay nagsimulang sumunod sa bakas ni Lucy sa buhangin. Samantala, patuloy sa paglalakbay si Lucy habang bitbit ang ulo. Nang huminto siya upang magkampo, tumingin siya ng mas malapitan at may spark na patuloy na tumatama sa kanyang mga daliri sa tuwing hinahawakan niya ang leeg ni Wilczek. Bilang paninigurado, naglagay siya ng tracker sa loob ng ilong. Sa ibang lugar, sinusubukan ni Max na ayusin ang armor nang may dumating na mensahe mula sa base sa pamamagitan ng radyo. Ginaya ni Max ang boses ni Titus at sinabing patay na ang kanyang squire, ngunit nang sabihin ng mga pinuno na padadalhan siya ng isa pa, nataranta siya at sinira ang radyo. Pagkatapos, bumalik siya sa palengke para bumili ng mga pyesa na kailangan niya, ngunit dahil wala siyang sapat na pera, wala siyang pagpipilian kundi magbenta ng ilang ngipin. Pagbalik niya sa armor, nakita ni Max na napapalibutan ito ng mga tulisan. Sinubukan niyang labanan ang mga ito, ngunit napakarami nila at mabilis siyang nadaig, at sa huli ay nabugbog siya. Tumangging sumuko, kinuha ni Max ang ilang kagamitan at lumaban muli, pinatumba ang dalawa sa mga tulisan. Sa pakikipaglaban sa iba, itinulak siya ng tulisan sa armor at aksidente niyang nadurog ang bungo ng tulisan, kaya tumakas ang natitira. Sa sandaling iyon, lumipad ang sasakyang panghimpapawid ng Brotherhood upang ibaba si Thaddeus, ang bagong squire. Walang pagpipilian si Max kundi isuot ang armor at magpanggap na si Titus. Naniwala si Thaddeus sa kanya at sabay silang umalis. Dahil isa si Thaddeus sa mga taong nanggugulo noon kay Max, ngayon ay maaaring maghiganti si Max sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanya ng lahat ng uri ng mahirap na gawain tulad ng pag-akyat sa puno upang kumuha ng mansanas. Sa kalaunan, natagpuan din nila ang katawan ni Wilczek at nagsimulang sundan ang bakas ni Lucy. Habang naglalakad sila, ibinahagi ni Thaddeus na ginugulo siya ng mga kaklase noon, ngunit nang dumating si Max bilang pinakabagong baguhan, itinuon ni Thaddeus ang atensyon sa kanya, ngunit nakukonsensya siya rito. Sa Vault 33, nagpa siya ang konseho para sa parusa. Hindi na si Chet ang bantay sa pinto, at si Norman ay binigyan ng gawain na nagpapababa sa kanyang pagkatao tulad ng pagdadala ng pagkain sa mga nakakulong na tulisan. Maya-maya ay inanunsyo ng konseho na didisiplinahin nila ang mga tulisan para gawin silang mga mamamayan ng Vault. Iginiit ni Norman na sila ay mga mamamatay tao na dapat patayin, ngunit lahat ay nasuklam sa ideya. Sa sandaling iyon sinabi ng technician na wala na silang tubig na natitira para sa mga mamamayan, kaya hindi rin nila matutugunan ang mga tulisan. Bumalik kay Lucy, nakarating siya sa binahang lungsod at sinubukang kaibiganin ang usa, ngunit bigla na lang lumitaw ang halimaw mula sa tubig at kinuha ang usa bago muling nagtago. Nang tumalikod si Lucy, umatake ang halimaw at kinaladkad siya palayo, kaya binaril ito ni Lucy. Binitawan siya ng halimaw, ngunit kinuha nito ang ulo habang tumatakas.
Naghahanda si Lucy na tumalon sa tubig at sundan ang tracker. Gayunpaman, nagpakita si Cooper at sinaktan siya. Matapos ipaliwanag ni Lucy ang nangyari, itinali siya ni Cooper at itinapon sa tubig bilang bitag. Maya-maya ay nagpakita ang halimaw at kinaladkad ni Cooper si Lucy palabas, pinipilit umalis sa tubig ang napakalaking nilalang. Mabilis nitong hinawakan ang binti ni Lucy at itinulak si Cooper palayo, ngunit nang simulan itong hampasin ni Lucy gamit ang bag, kinagat ito ni CX-404 at tumakas sa takot. Pakiramdam na natalo, nagpa siya si Cooper na umalis at kinaladkad si Lucy kasama niya. Ilang sandali pa ay nagpakita sina Max at Thaddeus at sinubukan silang salakayin ng halimaw. Nagpaputok si Max ngunit walang gaanong nagawa ang bala. Biglang binaril ni Thaddeus ang halimaw mula sa malayo, dahilan para sundan siya nito. Habang sinusubukan nitong lunukin si Thaddeus, hinila siya ni Max mula sa kabilang panig, na naging dahilan upang tumama ang mga paa ni Thaddeus sa lalamunan ng halimaw na nauwi sa pagsusuka hanggang sa mamatay. Lumabas ang ulo ni Wilczek at agad na lumapit si CX-404 upang suriin ito. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, dumating sina Lucy at Cooper sa lumang klinik kung saan nakakita sila ng isa pang ghoul na namimilipit sa sakit dahil wala na siyang gamot. Binaril siya ni Cooper upang wakasan ang paghihirap, pagkatapos ay sinimulan niyang putulin ang laman upang gawing pagkain. Nagprotesta si Lucy, ngunit pinilit siya ni Cooper na tumulong. Pagkatapos, huminto ang dalawa para kumuha ng tubig mula sa maruming palayok at biglang umubo si Cooper. Ginamit ni Lucy ang pagkakataong tumakas, at halos mahulog sa malaking bangin. Dahil natigilan siya, ginamit ni Cooper ang low bid para hilahin siya pabalik. Kinagat siya ni Lucy sa kamay at hindi sinasadyang naputol ang isang daliri, kaya pinutol ni Cooper ang isa sa daliri niya bilang kapalit. Sa kalaunan, ang dalawa ay nakarating sa Super Duper Mart, kung saan gustong ipagpalit ni Cooper si Lucy para sa gamot na magpapanatili sa kanyang katinoan. Pagkatapos siyang dalhin sa gusali, agad siyang nahimatay. Sa loob, si Lucy ay natagpuan ng robot, na nagbigay sa kanya ng synthetic na daliri bago siya pinatulog habang ipinapahayag na kukunin nito ang kanyang organs. Di nagtagal, nagising si Lucy sa stretcher at habang dinadala siya ng robot, natuklasan niya na may mga pinag-e-eksperimentuhan na babaeng nakatago sa mga kulungan na binabantayan ng dalawang bandido. Sa operation room, naglabas ang robot ng lagare, kaya sinipa ito ni Lucy at tumalon mula sa stretcher. Pagkatapos ay kumuha siya ng defibrillator at hinuli ang lagare gamit ito, nakuryente ang robot hanggang sa masira ito. Pagkatapos, nakahanap si Lucy ng sandata at kinuha ang robot para bantaan ang mga bandido, ipinaliwanag na pinuno niya ng lason ang mga searing ng robot. Pumayag sila na palayain sila at binuksan ang mga kulungan, kaya lahat ng babae ay tumakas maliban sa isa na ganap na naging ghoul. Sa sorpresa ni Lucy, hindi niya nakitang nabuksan din ang isa pang kulungan at nakalabas ang grupo ng galit na ghoul, na inatake ang mga bandido hanggang sa magpatayan silang lahat. Sumunod din ang huling babae kay Lucy, kaya wala siyang pagpipilian kundi patayin siya. Sa kanyang paglabas, sinabi ni Lucy kay Cooper na hindi siya magiging katulad niya at binigyan siya ng gamot. Pagkaalis niya, pumasok si Cooper sa gusali at nakahanap ng higit pang gamot. Nakahanap din siya ng pelikulang ginawa niya noong panahon niya sa pag-arte, kaya umupo siya para panoorin ito. Sa Vault 33, dinalhan ni Norman ng pagkain ang mga bilanggo, na nagsabi sa kanyang ang mga taong namamahala ay hindi inosente at may madilim na nakaraan. Nagtataka, nagpa siya si Norman na suriin ang record ng Vault 32 ngunit hindi niya ito ma-access. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Chet at magkasama silang bumalik sa Vault 32 para mag-imbestiga. Sinuri nila ang Pip-Boy ng isa sa mga katawan at nalaman na ang huling tanda ng buhay ay nakita 2 taon na ang nakakaraan, na tumutugma sa estado ng mga halaman sa labas. Ibig sabihin, ganito na ang lugar at hindi ang mga tulisan ang pumatay sa mga taong ito. Sa paghusga sa posisyon ng mga bangkay, tila nagpatayan sila. Nakasulat sa dugo sa isa sa mga dingding ang mga salitang, "Alam namin ang katotohanan." Pagpasok pa sa loob, nakita ng dalawa ang patay na tagapangasiwa na nakatali sa upuan at ang dingding ay nagsasabing, "Kamatayan sa namamahala." Sa pagsuri sa log, nalaman ni Norman na nakapasok ang mga tulisan gamit ang Pip-Boy ng kanyang ina. Bumalik kina Max at Thaddeus, huminto sila para magpahinga sa inabandonang istasyon ng tren. Tinatakan ni Max si Thaddeus para gawin siyang opisyal na squire at nagpas siyang ipaalam sa kanya ang totoo.
Tumanggi si Thaddeus na tulungan siyang magsinungaling dahil natatakot siya sa Brotherhood, kaya tinangka ni Max na patayin siya. Gayunpaman, mabilis na gumalaw si Thaddeus at dini-activate ang armor sa pamamagitan ng pagkuha sa fusion core, at iniwan si Max na na-stuck sa loob. Pagkatapos ay umalis si Thaddeus kasama ang ulo ni Wilzeg at CX-404. Kinaumagahan, pinalibutan ng Radroaches ang armor, ngunit dumating si Lucy at binaril silang lahat sa ilang segundo. Pagkatapos ay binuksan niya ang faceplate ni Max ngunit nag-aalangan siyang tulungan ang lalaki, hindi alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Bigla siyang sumuka, kaya sinabi ni Max na ang pangalan niya ay Titus at kinumbinsi siya na tulungan siya upang mabigyan siya ng gamot, kung hindi, pareho silang mamamatay. Pinakawalan siya ni Lucy mula sa armor bago siya nawalan ng malay. Nang magising si Lucy, magaling na siya salamat sa gamot ni Max, at ipinaliwanag ni Max na maraming tao ang nag-iisip na may halimaw sa vault at hindi mga tunay na tao. Pagkatapos ay nag-alok si Lucy ng kasunduan, gagamitin niya ang tracker para matunton ang ulo, at bilang kapalit, tutulungan siya nitong iligtas ang kanyang ama gamit ang sandata ng kabalyero. Pumayag naman si Max at sabay silang umalis. Habang naglalakad sila, nadaanan nila ang ilang manlalakbay, at nakumbinsi ni Lucy si Max na kumilos ng mapayapa. Lahat ay nagsimulang gumalaw na nakataas ang kanilang mga kamay, ngunit nang makita ng mga manlalakbay ang Pip-Boy ni Lucy ay sinubukan nilang umatake, kaya agad silang binaril ni Max at nagtamo ng sugat sa braso sa proseso. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Lucy na ang mga manlalakbay na iyon ay mga Finn, ibig sabihin ay kumakain sila ng tao. Nagpatuloy ang dalawa at nakarating sa Shady Sands, na may karatulang nagsasabing mayroon silang populasyon na 34,000 pagkatapos ng digmaan. Nabigla si Lucy dahil ang layunin ng Vault ay muling puntahan ang mundo balang araw, gayunpaman, mas maraming tao sa ibabaw kaysa sa inaasahan niya. Napagtanto niya na ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Para pakalmahin siya, pinatunayan ni Max na ang mga pagsisikap pagkatapos ng digmaan ay hindi gumana, at ipinakita niya kay Lucy ang higanteng hukay at ang nawasak na lungsod. Dito siya nakatira noon at nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa refrigerator. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Lucy na medyo dumudugo si Max, kaya pumunta sila sa lumang laboratorio upang maghanap ng first aid kit. Nagmamadali siyang pumasok at nang subukan ni Max na sundan siya, nagsara ang pinto sa likuran niya, at pinatalsik siya ng gas. Paggising nila, nasa vault sila. Samantala, sa Vault 32, patuloy na nag-imbestiga sina Norman at Chet at napagtanto na sinusubukan ng mga mamamayan na makarating sa Vault 31. Nang maglaon ay bumoto ang mga mamamayan ng Vault 33 para sa kanilang bagong tagapangasiwa at si Betty ang nanalo. Sinuri ni Norman ang kanilang mga record sa halalan at natuklasan na ang lahat ng kanilang napiling mga tagapangasiwa ay nagmula sa Vault 31 kasama si Betty, at ganoon din ang nangyari sa Vault 32. Kinabukasan ay inanunsyo ni Betty na nakipag-usap siya sa mga tao sa Vault 31 at sumang-ayon silang magpadala ng mga tao sa Vault 32 upang muling itayo. Habang ang mga tao mula sa Vault 33 ay tumitingin sa paligid ng Vault 32, nagulat si Norman nang makitang walang anumang katawan o dugo sa paligid. Nang maghinala, tinanong ni Norman si Betty kung ano ang nangyari sa Pip-Boy ng kanyang ina, at tiniyak ni Betty na kasama niya itong inilibing. Ang isang flashback ay nagpapakita na sa panahon ng kanyang pagiging aktor, si Cooper ay naging mukha ng advertisement ng Vault-Tec. Nag-record siya ng paglilibot sa Vault 4, na nagsasabing magbibigay ito ng proteksyon laban sa mga komunista. Ang lugar na ito ay ganap na okupado ng mga siyentipiko at magkakaroon ng 80 sa kabuuan upang magsagawa ng 5 taon na pagsubok. Pagkatapos ng trabaho, nag-host ng party ang asawa ni Cooper na si Barb, at medyo nadismaya siya nang marinig sa mga kaibigan niyang artista na dahil sa paparating na digmaan ay tapos na rin ang Hollywood, kaya ang pagtatrabaho upang itaguyod ang mga produkto ang kanilang kinabukasan. Nagtatrabaho rin si Barb para sa Vaults at mayroon ng Pip-Boy, kaya nagsimulang mag-alala si Cooper tungkol sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang Vaults ay tila may napakahigpit na panuntunan, tulad ng hindi pagtanggap ng mga aso, at iniisip ni Cooper na maaaring kulang sila ng kalayaan doon. Madalas itong nagdudulot ng pagtatalo nila ni Barb. Sa kasalukuyan, nahanap ng 3 sheriff si Cooper at inaresto siya. Dinala nila siya upang makita ang kanilang amo at ibinalik din sa kanya ang kanyang daliri, na sinimulang tahiin muli ni Cooper. Kilala ng amo si Cooper noong unang panahon, kaya sinabihan niya ang mga tauhan na ibaba ang kanilang armas.
Pagkatapos tahiin ang daliri, agad niyang inatake at pinatay ang tatlong sheriff. Pagkatapos ay tinanong niya ang amo kung bakit meron siyang wanted poster ni Moldaver sa kanyang dingding. Naalala siya ni Cooper at isang flashback ang nagpapakita na noong araw, dumalo siya sa lihim na pagpupulong para sa Hollywood Forever. Doon niya nakilala si Moldaver, na nagpakilala bilang pinakamalaking tagahanga ni Cooper. Bumalik kina Lucy at Max, ginamot ng mga doktor sa vault ang kanilang mga sugat at hiniling sa kanila na maghintay hanggang sa matiyak nilang wala silang radiation. Ginamit ni Lucy ang pagkakataong tanungin si Max kung gusto niyang makipag-intimate, ngunit inamin ni Max na kulang siya sa tamang kaalaman at sinabing hindi niya kaya dahil isa siyang kabalyero. Iginalang ni Lucy ang kanyang pasya, habang sa labas, ang isang karatula ay nagpapakita na sila ay nasa silid na tinatawag na test subjects. Makalipas ang ilang sandali, pinayagan silang pumunta sa mess hall para kumain ng tanghalian at ikinumpara ni Max ang vault sa isang kulto. Nakilala nila si Overseer Ben, na may isang mata lamang at kinumpirma na ito ang Vault 4. Sinabi niya sa kanila ang mga patakaran at hiniling sa kanila na huwag pumunta sa Level 12. Pagkaalis ni Ben, tiningnan ni Lucy ng malapitan at napagtanto na ang lahat ng mga tao ay hybrid. Nagtataka, pumunta si Lucy sa opisina ni Ben upang kausapin siya at nalaman na ang Vault 4 ay kumukuha ng mga refugee mula sa ibabaw, na medyo hindi karaniwan. Nagtanong din siya tungkol sa Level 12, na naging dahilan upang paalisin siya ni Ben. Samantala, pumunta si Max upang tingnan ang kanyang armor, na nailigtas din. Nagpasya siyang pumasok sa power room para nakawin ang fusion core at ayusin ang armor, ngunit nahuli siya ni Birdie sa akto. Binigyan siya ng Pip-Boy at ipinadala siya sa Unit 428, ang ibinigay na apartment para sa kanya. Nasiyahan si Max sa mga karaniwang bagay tulad ng telebisyon, musika, masarap na pagkain, at malinis na tubig. Naglibot si Lucy at nakahanap ng silid-aralan na may modelo para sa Shady Sands. May timeline na nakasulat sa pisara at napagtanto niya na ang vault ay sinakop ng New Californian Republic, na kinumpirma niya nang makahanap ng bandila. Pagkatapos, ang lahat ng mga tao ay tinawag sa meeting upang isagawa ang tradisyon na Surface Dweller, na ginabayan ni Birdie. Hinubad ng lahat ang kanilang mga Pip-Boy at ang kanilang mga damit habang sinisimulan nilang sambahin ang Flame Mother, umaawit at nilalagyan ng abo ng patay ang kanilang sarili. Uminom din sila ng dugo at ipinapasa ang painting ng mukha ni Moldaver, na siya palang Flame Mother. Nabalisa, hinanap ni Lucy si Max, na masaya at gustong gumawa ng kapilyuhan. Nabigo si Lucy na ipakita sa kanya ang dahilan, kaya nagmamadali siyang pumunta sa elevator at pumunta sa level 12 para makahanap ng pruweba. Habang naglalakad siya, wala siyang makitang halimaw sa bintana. Sa kalaunan, nakahanap siya ng lab na may mga parte ng tao na nagpapatunay ng pag-e-eksperimento sa tao. Mayroon ding tape na nagpapakita ng isang babae sa tangke na nanganak ng mga nilalang na kumain sa kanya pagkatapos. Patuloy na tumitingin si Lucy sa paligid at nakahanap ng napakaraming buntis na kababaihan sa mga capsule. Ngunit kinailangan niyang magtago nang pumasok ang siyentipiko para sa pang-araw-araw na pagsusuri. Nang subukan niyang gumalaw, narinig siya ng scientist at itinaas ang alarma, kaya binato niya ng bote ang mukha nito. Biglang sumugod si Birdie kasama ang mga bantay nito at sinimulan silang kalabanin ni Lucy, ngunit kakaunti lang ang napatumba niya bago siya nadaig at nahuli. Sa dalampasigan, dalawang lalaki ang gumagamit ng metal detector para maghanap ng gamit sa buhangin. Pag-uwi nila, nakita nila si Cooper sa kanilang kusina at walang ibang pagpipilian kundi sagutin ang mga tanong nito. Lumalabas na isa sa mga anak na lalaki ang umalis upang sumali sa crew ni Moldaver at hindi na bumalik, ngunit ang kapatid nito ay naengganyo rin sa mga pangako ni Moldaver na ayusin ang mundo. Pinagbantaan ni Cooper ang binata hanggang sa isiwalat niya na nasa observatory si Moldaver. Pagkatapos ay sinubukan ng binata na salakayin si Cooper upang ipaglaban ang kanyang paniniwala, ngunit unang bumaril si Cooper at pinatay ang lalaki. Ang isang flashback ay nagpapakita na hindi nagustuhan ni Cooper ang pagsasalita ni Moldaver sa pulong, na nagsasalita tungkol sa pagkamatay ng American Dream at nagpapahiwatig na ang Vault-Tec ay may katiwalian. Tinawag niya si Cooper para magtrabaho para sa kanila at isinama siya para makipag-usap ng pribado, na nagpapakitang kilala niya si Barb. Abot kamay na ni Moldaver ang kamanghamanghang pagtuklas na maaaring makatulong sa sangkatauhan, ngunit ninakaw ng Vault-Tec ang lahat sa kanya.
Ipinaalala niya kay Cooper na ang digmaan ay isang negosyo at ipinaliwanag na ang Amerika ay nakulong sa digmaan sa mapagkukunan sa loob ng mahigit isang dekada. Gumawa lang ng paraan ang Vault-Tec para tapusin ang digmaang iyon. Binigyan ni Moldaver si Cooper ng mikropono para mag-espiya kay Barb, kaya hindi alam ni Cooper kung sino ang pagkakatiwalaan. Pag-uwi niya, tinangka niyang ihak ang Pip-Boy ni Barb, ngunit agad niyang pinagsisihan ito at itinapon ang device sa basurahan. Gayunpaman sa gabi pagkatapos makakita ng isa pang Vault-Tec ad, napagpasyahan niyang alamin ang katotohanan at nagmamadaling pumunta sa trash can para kunin ang device. Sa kasalukuyan sa Vault 4, pinusasan nina Ben at Birdie si Lucy sa mesa at pinanood siya ng video. Maraming taon na ang nakalipas, isang halimaw ang nakapasok sa vault at pinatay ang lahat ng mga siyentipiko sa lab. Nalilito si Lucy hanggang sa ipinaliwanag nina Ben at Birdie na noon, ang mga siyentipiko ay ginagawang hybrid ang mga tao gamit ang radioactive resistant species upang subukan at gawin silang may kakayahang matiis ang mataas na radiation. Gayunpaman, nagkamali ang eksperimentong ito at sa huli ay pinatay ng mga nilalang ang mga siyentipiko. Ang halimaw sa recording ay dating tao, at ang kasalukuyang mga naninirahan sa Vault 4 ay ang mga nakaligtas sa lahat ng kakilakilabot na eksperimento na iyon. Humingi ng paumanhin si Lucy sa hindi pagkakaunawaan at nang tanungin siya tungkol sa eksperimento sa Vault 33, sinabi niyang walang ganon. Inaresto siya dahil lang sa salitang iyon. Habang dinadala ng mga gwardya si Lucy, nakita siya ni Max na dumaan at sa wakas ay nagpa siya na ihinto ang panonood ng TV, at nagmamadali siyang ninakaw ang power core. Kasabay nito, si Lucy ay itinali sa harap ng mga tao upang hatulan, na sa kulturang ito ay nangangahulugang itatapon sa ibabaw kung saan ang kaligtasan ay napaka-imposible. Sa sandaling iyon namatay ang mga ilaw at biglang dumating si Max suot ang armor, na naging dahilan upang ang lahat ay tumakbo sa gulat. Sinimulan ni Max na sirain ang mga kagamitan ngunit bago ito lumaki, pinahinto siya ni Lucy at sabay silang nagtungo sa ibabaw. Nang nasa labas na, pinilit ni Lucy na palabasin si Max sa armor para maibalik nila ang power core sa vault, kung hindi, wala silang power upang mabuhay. Pagkatapos, sinabi ni Max ang tunay na pangalan at ipinagtapat ang ginawa niya kay Titus. Gayunpaman, natutunan ni Lucy kung gaano kadelikado ang wasteland at iginalang na ginawa niya ito upang mabuhay, kaya sumang-ayon silang patuloy na magtulungan upang mahanap ang ulo. Samantala, huminto si Thaddeus sa gasolinahan upang suriin ang sugat sa paa na iniwan ng halimaw. Patuloy na sinusubukan ni CX-404 na i-access ang ulo, kaya nagpa siya si Thaddeus na ikulong siya sa loob ng cola box bago umalis. Habang tumatawid siya sa dalampasigan, natagpuan siya ng lalaking iniligtas ni Max noong isang araw. Sinabi ng lalaki na siya ay doktor at dinala siya sa lumang klinik, kung saan binigyan niya si Thaddeus ng gamot kapalit ng fusion core. Ininom ito ni Thaddeus at natuwa nang magsimulang gumaling agad ang kanyang paa. Sa istasyon ng gas, dumating si Cooper at narinig ang iyak ni CX-404, kaya pinakawalan niya ito at sinundan siya upang hanapin ang ulo. Bumalik kay Thaddeus, nakakita siya ng radio tower at tumawag sa base upang humingi ng sundo. Habang naghihintay siya, nakita niya sina Lucy at Max na paparating kaya nagpaputok siya, ngunit naubos lang ang lahat ng mga bala na hindi man lang natamaan ang mga target kahit isang beses. Habang umaatras siya, hindi sinasadyang na-activate niya ang bitag at isang pana ang tumusok sa leeg niya, subalit hindi siya namatay. Tinanggal niya ang arrow at nagsara ang sugat, na nangangahulugang ang gamot na ibinigay sa kanya ng doktor ay bumago sa kanya bilang gol. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang sasakyang panghimpapawid ng Brotherhood at nag-aalala si Thaddeus na baka patayin siya, kaya pumayag si Max na palayain siya kapalit ng ulo ni Wilzeg. Pagkatapos ay kinuha niya ang random na ulo mula sa lupa at sinira ang mukha nito upang ipasa ito bilang si Wilzeg. Ibinigay niya ang tunay na ulo ni Wilzeg kay Lucy at sinabi sa kanya na hanapin ang kanyang ama bago siya hinalikan. Sa Vault 33, ang lahat ng mga tulisan ay biglang namatay dahil may naglagay ng lason sa kanilang pagkain. Ang attendant ng ospital ay naaresto para dito, ngunit kagagawan ito ni Betty. Hindi nagtagal ay ipinadala niya ang mga dapat gawin para sa muling pagpaparami at nalaman ni Chet na pupunta siya sa Vault 32 kasama ang kasintahan at ang sanggol, habang si Norman ay mananatili sa Vault 33. Gumawa si Betty ng malaking seremonya upang ipadala ang mga bagong maninirahan sa Vault 32 at sinubukan ng isang lalaki na tumanggi, ngunit napilitan siyang tanggapin ang pagbabago dahil sa mga gwardya. Habang abala ang lahat,
pumasok si Norman sa opisina ni Betty at ginamit ang computer para makipag-ugnayan sa Vault 31. Nagpanggap siyang si Betty at sinabing na kompromiso ang misyon, kaya't sinabihan siyang bumalik sa Vault 31 kaagad. Ang pintuan sa Vault 31 ay agad na nagbukas at nang lumakad si Norman sa loob, nabigla siya sa nakita niya. Bumalik kay Max, bumalik siya sa base at ipinakita niya ang ulo sa pinuno, na agad na nahalatang peke ito. Inanunsyo ng pinuno na traidor si Max para sa pagsabotahe kay Dane at pagpatay kay Titus, ngunit bago siya mapatay ng mga kabalyero, sinabi ni Max na alam niya kung nasaan ang ulo at inamin ni Dane na siya mismo ang naglagay ng patalim sa sariling bota dahil natatakot siya sa misyon, kaya humingi siya ng awa para kay Max. Ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon si Max upang ipaliwanag na si Titus ay duwag, kaya sumang-ayon ng pinuno na tama lang na namatay siya at inanunsyong tutulungan siya ni Max na makuha ang kapangyarihan. Samantala, dinala ni Lucy ang ulo sa base ni Moldaver, kung saan ang mga tao at ghoul ay magkasamang namumuhay. Si Hank ay nakakulong sa hawla at si Moldaver ay naghahapunan kasama ang ghoul sa mesa. Ibinigay ni Lucy ang ulo at agad na tinanggal ni Moldaver ang maliit na bagay mula sa leeg nito. Bago niya palayain si Hank, nais niyang malaman ni Lucy ang katotohanan, at ipinaliwanag na si Hank ay hindi ipinanganak sa Vault. Kasabay nito, nadiskubre ni Norman na ang tagapangasiwa sa Vault 31 ay isang utak lamang sa maliit na computer. Nang mapansin nito si Norman, iniskan siya nito at nakita ang DNA ni Hank, ngunit sinubukan pa rin ng utak na patulugin siya, kaya't lumayo si Norman upang umiwas. Pagkatapos ay binuksan niya ang pintuan at nagulat sa nakita, mga test tube babies na lumaki at nilikha partikular upang mapanatili ang sangkatauhan sa ilalim ng tamang pamamahala. Ang isa pang flashback ay nagpapakita kay Cooper na binisita si Barb sa trabaho, ngunit dahil mayroon siyang meeting ay kinailangan niyang maghintay. Ginamit niya ang pagkakataon na mag-espiya at nalaman na ang korporasyon ay nakikipagsabuatan laban sa mundo, na nagpa siya na maaari nilang malampasan ang lahat sa pamamagitan ng pagpapatupad ng apocalypse upang maiwasan ang pakikipaglaban sa digmaan. Nang simulan nila ang pagtatalo tungkol sa kung paano magpapatuloy, iminungkahi ni Barb na sa 100 vault sa buong Amerika, maaari nilang gamitin ang bawat isa para sa eksperimento upang makita kung sino ang may pinakamahusay na ideya para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ng utak kay Norman ang parehong plano. Ang Vault 31 ay puno ng mga executive sa cryogenic freezing habang ang mga Vault 32 at 33 ay ang breeding pool. Ang mga ito ay pinili upang magparami upang lumikha ng isang uri ng mga super managers, ang mga tao na magmamana ng lupa pagkatapos linisin ang ibabaw. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ang mga bomba ay sinadya ng gobyerno upang lumikha ng isang tunay na monopolyo, at pagkatapos ay ipinahayag na si Hank ay naging assistant ni Barb. Bumalik kay Lucy, sinabi rin ni Moldaver ang kwentong ito kay Lucy, at sinabing nagsinungaling din si Hank sa asawa niyang si Rose. Gayunpaman, si Rose ay matalino at sa pagsunod sa mga pahiwatig, nalaman niya na ang mga tao sa ibang vault ay bumalik sa ibabaw. Tinawag ni Hank na hangal ang kanyang ideya, kaya iniwan ni Rose ang vault nang mapagtanto niya na may nililihim siya. Isinama niya sina Lucy at Norman, at nang mapagtanto ni Hank na nawawala ang mga anak niya, lumabas siya at sinunog ang Shady Sands. Pagkatapos ay ibinalik ni Hank ang mga anak sa vault. Habang nagsisimulang makita ni Lucy ang mga alaala sa pagkabata, ipinaliwanag ni Moldaver na ang imbensyon ni Wilczek ay cold fusion, nangangahulugang walang limitasyong enerhiya. Sumigaw si Hank habang sinusubukan niyang makuha si Lucy sa kanyang panig, kaya inihayag ni Moldaver na ang ghoul sa mesa ay si Rose. Kinumpirma ni Lucy na totoo ito nang makita niya ang kwintas ng kanyang ina. Tila nawasak, pinilit ni Lucy si Hank na ibigay ang code kay Moldaver na kailangan niya upang maisaaktibo ang special computer na gumagana sa Vault system. Samantala, sa Vault 31, sinubukan ni Norman na umalis, ngunit nagsara ang pintuan at nakulong siya. Walang makita na ibang pagpipilian upang mabuhay, pinatulog niya ang sarili sa isa sa mga pods. Bumalik kay Moldaver, ginamit niya ang cold fusion ni Wilczek sa computer, ngunit bago niya matapos ang proseso, dumating ang Brotherhood sa kanilang sasakyang panghimpapawid. Nagsimula ang laban habang nagpapaputok ang magkabilang panig, na nagdulot ng kamatayan at pagkawasak sa buong lugar. Tumakbo si Max habang sinusubukan niyang protektahan si Dane at ginamit ng mga kabalyero ang kanilang armor upang durugin ang mga tao.
Ginamit ni Hank ang pagdanak ng dugo upang patunayan kay Lucy na ang digmaan ay hindi magbabago at ang kanyang mga tao ay tama sa pagnanais na linisin ang sangkatauhan. Gayunpaman, umiyak si Lucy para sa kanyang ina at tumangging palayain siya. Dahil sa sandata ng kabalyero, di nagtagal, ang Brotherhood ay naglakad sa loob habang pinapanatili nila ang pagbaril sa lahat ng humaharang sa kanila. Bigla silang nakakita ng anino sa likuran ng silid, ito ay si Cooper, na nakakaalam kung saan ang kahinaan ng mga kabalyero at madaling pinatay ang isa sa kanila. Sinubukan ng isa pang kabalyero na bumaril, ngunit nasira nito ang power grid at namatay ang ilaw. Sanay kung paano kumilos sa kadiliman, sinimulan ng Cooper na ibagsak ang mga kabalyero ng paisa-isa. Habang abala ang mga kabalyero sa pakikipaglaban kay Cooper, ginamit ni Max ang pagkakataon na hanapin si Lucy. Mabilis niyang pinalaya si Hank mula sa hawla, kaya sinabi sa kanya ni Lucy na si Hank ang sumira sa tirahan ni Max. Habang nag-uusap sila, isinuot ni Hank ang armor ng kabalyero at sinikap na kunin si Lucy. Ipinagtanggol siya ni Max, ngunit mabilis siyang pinatumba ni Hank. Naiinis, kumuha ng baril si Lucy at itinutok ito kay Hank, ngunit wala siyang lakas ng loob na barilin ang sariling ama. Sa sandaling iyon ay dumating si Cooper at binaril si Hank sa pisngi upang paatrasin siya. Nais malaman ni Cooper kung nasaan ang kanyang pamilya, ngunit sa halip na tumugon, lumipad si Hank gamit ang armor. Pagkatapos, nakita ni Cooper na mas maraming sasakyang panghimpapawid ang dumarating, kaya hiniling niya kay Lucy na makipagtulungan at hanapin si Hank upang tapusin at ibunyag ang pagsasabuatan. Kumuha si Lucy ng baril at tinapos ang paghihirap ni Rose, pagkatapos ay umalis siya kasama si Cooper. Maya-maya, nagising si Max at nakita si Moldaver na nagtatrabaho sa computer upang maisaaktibo ang cold fusion, na nagbalik sa kuryente sa lahat ng kalapit na lungsod. Nakalulungkot na pagkatapos nito ay namatay siya dahil sa pinsala. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Dane at ang iba pang mga kasama, iniisip na pinatay ni Max si Moldaver, kaya idineklara siyang bayani, ngunit hindi natutuwa si Max ngayon na alam na niya ang katotohanan. Samantala, dumating sina Lucy at Cooper sa Hollywood, na naging disyerto, habang si Hank ay naglalakad sa New Vegas. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.